Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Card bag sauce simbahan. Okay, pasensya na kayo mga kapuntos ha. Hindi ko na kasi hindi ko na naabutan. Hindi ko na kasi hindi pa ako nakapag-live, tumawag na yung dating daan. No, na ayun, tumawag ulit, sagutin muna natin, okay? Tumawag siya ulit sasagutin natin. Okay, eto. Tumawag ulit. Ano? Kala ko ba naka-live yan? Duwag ka pala ilabas Naka-live nga. Ilabas mo yung video natin. Ilabas natin yung ilabas natin yung diskusyon natin para maraming maka-expose yun sa kasinungalingan yung ni Gitgano. Sige, babasahin ko mga comment ha. From Josie Layson Gonzalez, hello bro JD, maayong hapon. From Junel Prestine, congrats kay Father Darwin bro JD. Sabi ni Aljan Bagatnan, pa-shower out bro. Yun, so ako yung nagbabasa ng comment ha. Dahil naka-live ako ngayon. Saan naka-live yan? Saan naka-live? Sa Facebook page ko na Jando Alabado. Hingi ka ng link ng video, bigyan kita. Sige. I-send mo sa akin. Okay, so i-send ko raw sa kanya. So i-send ko sa kanya yung link ng ating ngayon. Ng ating video. Hinihingi niya yung link ng video So okay ha, ito send ko sa'yo. Ayan. Na-receive mo na? Receive ko na. Ayan, buti nakita. Ang tapang naman yan, sabi ni si Monreal Henry. Good afternoon bro Jando, sabi ni Gina Prado. Ito naman si Lidran, kinsa man ang sulputa, kaisog ba? Sabi naman ni Jonel Pristine, Mr. MCGI, nakainom ka na ba ng ihi bago ka pumasok dito? Turo nga pala ni Soriano uminom ng ihi, Bro, pwede ko ba malaman bro kung saang talata yan bro na uminom ng ihi bro? Ay, naku, pamimersonal yan. Hindi pamimersonal yan, di ba sabi ni Soriano yan? Meron nga akong kopya ng video sabi niya, drink your own juice. Inumin mo, ihi mo. Tanong, saang talata yan bro? Sinungaling ka. Ay, nako, gusto niyo marinig mga kapuntos? Parinig ko sa inyo na turo ni Soriano uminom ka ng ihi mo? Sige, parinig ko sa kanila ha. Okay, dito ako sa video reference, then Eli Soriano. Ayan. Inumin mo, ihi mo. Asan ba yung clips? Okay. Ihi. Try ko hanapin rito ha sa clips ko.
ihi. Ayan. Ayun, ito. Kinggan ninyo. Oh. Ayang akong sakit mo ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. O tanong, saang talata yun bro na sinabi ng uminom ka ng ihi mo? Oh, sasabihin mo pang sinungaling ako? Sinabi ko na nga may video ako Ulitin ko yung video Sabi ni Soriano, drink your own juice. Uminom ka ng ihi mo. Replay. Baka yung akong sakit mo ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. O yan. Turo ni Soriano, uminom ka ng ihi mo. Tanong, saang talata yan? Ayan, alam nyo ngayon mga nakikinig sa live na to, nakikita. Ay, di, wag kang magpatutsada sa live ko. Hindi ako papayag na papasok ka lang, magpapatutsada ka. Hindi pwede yon, kabaklaan yon. Huwag mo akong patutsadahan dito. Sagutin mo na lang, saan sa Biblia mababasa na uminom ka ng ihi mo? Ito na lang. Ay, wag ka. Ito na lang ka raw, wag kang umiwas. Huwag kang umiwas. Naku, natatakot na, nararamdaman ko yung takot niya Nararamdaman ko, nanginginig na siya Sige na, sagutin mo. Saang talata, uminom ka ng ihi mo? Mababasa niyan. Walang mababasa niyan. Oh, wala. Tinatanggap mo ba ngayon na yung tinuturo ni Soriano na uminom ka ng ihi mo, unbiblical? Yes or no? That's unbiblical. Bakit? Unbiblical. So si Soriano pala, nagtuturo pala maling aral. Yes or no? Ay, nako. Rekomendasyon lang yan. Rekomendasyon. Yung rekomendasyon niya, biblical yon o hindi? Hindi biblical. Ayan, mayan ang gusto ko. Diretso. Matapang, diretso. O sige, ano bang issue gusto mong pag-usapan natin? Magtatanong. Ako naman. Sige, ako naman magtatanong. Sige, ikaw mo tanong. Gusto mo? Labas. Sige. Ang talata ng Biblia na si Pedro pumuntang Roma. Ay, ang ganda ng tanong. Saan daw talata sa Biblia na si Apostol Pedro pumunta sa Roma? Babasahin ko sa The Living Bible. O yan ha. Sabi mo kasi saan mababasa? O babasahin ko, Biblia, The Living Bible Translation. 1 Peter chapter 5 verse 13. The Living Bible baka hanapin mo sa ang dating Biblia. Ha? Ang babasahin ko, The Living Bible. Baka ang pupuntahan mo, dating Biblia. O di kaya King James Version. Hindi ito ang dating Biblia, hindi ito King James Version. Nakikita mo yung live? Ilalabas ko yung talata sa screen. Eto. The church here in Rome. She is your sister in the Lord. Sends you her greetings. So does my son Mark. Tatagalogin ko, baka sakaling maunawaan. Ang iglesia dito sa Roma ay kapatid ninyo sa Panginoon, ay naghahatid sa inyo ng kanilang pangungumusta, gayon din ang aking anak na si Marcos. Nasagot ang tanong. Sunod na tanong. Kasalingan niya, kasinungalingan niya. Kasinungalingan daw, tingnan ninyo ha. Ito ang problema sa ang dating daan. Bakit? Ignorante sa mga Bible translation. Para sa mga ang dating daan member, ang dating Biblia lang ang Biblia sa mundo. Para sa ang dating daan member, King James Version lang ang Biblia sa mundo. Kaso, merong The Living Bible na translation.
Ang tanong mo, saan mababasa? Eh, di binigyan kita ng sagot, the Living Bible. 1 Peter chapter 5 verse 13. The church here in Rome. Nasagot ang iyong tanong. Next naman na tanong. Ito ang tanong. Basahin mo yung talata na yan sa orihinal na salin ng Biblia. Ayan, sinabi ko na nga ba. Basta ang dating daan mataranta, babalik na naman agad sa Greek, Hebrew at Latin. Yan ang malaking problema. Yan ang malaking problema. Tatakbo doon. Yung Babylonia na nasa 1 Peter 5:13, kahit ipagtanong mo pa yon sa mga Bible scholar, yon ay figuratively referring to Rome. Anak ko, walang alam sa biblical background to. Palibhasa kasi ang pinag-aaralan letra por letra lang. Hindi ba? Awa ka naman. Oh, ano pa ibang hirit mo? Ilabas mo yung kaninang pagtatalo natin. Ilabas mo ngayon dyan. Yung kaganinang record, yung nagkasagutan tayo. Bro, continuous ang record ko. Tumawag ka, hindi pa ako nakapag-start ng live, tumawag ka. Kaya nga sabi ko record eh. At yung record na yung continuous hanggang ngayon. Ano ibig sabihin? Puputulin ko ito para lang ipalabas yun? Oy. Mas maganda bro, ulitin na lang natin ang ating talakayan kanina. Ano, papayag ka? Na hindi sa Diyos yung samahan mo. Hindi ba sa debate natin yan? Okay nga. O ngayon na. O ano, uunahan mo na. Para magkaliwanagan. O sige, dahil sa debate, pinasok mo na ang debate, papayag ka ba unahin natin yung mga maling aral ni Soriano? Sinasabi mo maling O ano, papayag ka o hindi? turo ni Soriano. O ano, papayag ka? Talakayin natin ngayon? Ng aral ng Biblia. Hindi, sagutin mo lang. Papayag ka ba na talakayin natin ngayon ang mga maling aral ni Soriano? Sinasabi mo maling aral ni Soriano. O yan nga. Yung mga maling aral niya. Gaya nito, parinig ko sa inyo ha. Kasi hindi ako pwede mag-play ng video. Kasi mga ano to eh, mga patraidor itong mga taong ito eh. Maghahanap ng ebidensya. Pag pinlay mo naman, copyright strike ka na naman. Oh. Kaya hindi na lang ako papakita ng video. Ipi-play ko na lang para marinig. Eto, gaya nito halimbawa. Dito ako sa ano, sa galing Silangan papuntang Kanluran. Maling aral ni Soriano, pakinggan ninyo. Ang iglesia dito sa Kanluran. Ang iglesia rito galing sa Kanluran eh. Katoliko galing dito sa Kanluran. Ayan. Ang Katoliko daw galing sa Kanluran. Ang tanong, saan mo nabasa na saan natin mababasa na ang Katoliko nang galing sa Kanluran? Hindi. Iniiba mo, ako ang magtatanong, tapos ako patatanong. Tarantado ka talaga. Ay, nagmura na. Tingnan ninyo, tama ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ang dating daan, dinadaanan ng mga taong masama. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ugali ng alagad ng Diyos ang magmura. No? Hindi ugali ng alagad ng Diyos ang magmura eh. Brad, pikon ka na. Mabuti pa, sabi ni Father Darwin, high emotion, low intelligence. High emotion, low intelligence. Kumalma ka muna. Kumalma ka para naman malaman na matino ka talagang kausap. Huwag mo ko ang daran ng kayabangan nyo. Hindi ka lahat ng MCGN na kumalaban sa akin, hindi umuubra eh. Matatagal lang ngayon, ikaw pa kaya, baguhan ka lang. Sige. Ano, go ahead. Tatanong ako. Napakagago ng... Ayun, nagmura na naman. Bakit ba ang dating daan ang sama ng bunganga? Bakit ba ang dating daan masama ang bunganga? Hindi ba kayo nahihiya? Sinasabi ninyo na kayo ay kay Kristo pero ang bibig ninyo hindi kanya sinasabi ng mga apostol?
Sino ang apostol na nagsabi ng terminong ganyan? Wala. Sasabihin nyo kayo ang tama? Lelang mo. Slow intelligent. O, ayun. Sige, ganito. O. Ako tatanungin mo. O, sige, ito ha. Explain ko muna, isa-isahin ko muna bago ka magtanong. Lista mo yung mga tatanong mo sa akin ha. Lista mo lahat. Eto, isa-isahin ko na. Ano, handa ka na ba? Hindi, itatanong ko na. Hindi ko pa nga naipaliwanag eh. Isa pa nga lang yung na-i-play ko eh, na ang Katoliko daw galing daw sa kanluran. Isa pa lang yung na-i-play ko. Maganda nga, sagutin mo kung totoo ba o tama yun eh. Inyo parang nagpuputol-putol ng video tapos gagawing referensya. Ay hindi. Talagang pinaliwanag ito ni Soriano sa kanyang Bible exposition na ang Romano Katoliko daw galing sa kanluran. Kaya kapag sumakay ka raw ng bus, tapos na nakalagay sa karatula ng bus mo sa Roma, huwag ka nang magtaka kung sa Roma ka dadalhin. Kaya dapat yung karatula mo mayroon dyan sa Diyos, para sa Diyos ka dadalhin. Alam ko yung mga pinagtuturo ni Soriano eh, kaya huwag mo ko sabihin na pinagpuputol-putol ko. Ang tanong, totoo ba? Ikaw ngayon didepensa ngayon kasi ikaw yung under ni Soriano eh. Totoo ba ang sinasabi ni Soriano na ang Katoliko daw nagmula sa kanluran o hindi? Ako ang magtatanong, kaya wag mo sa akin naiipit ka lang eh. Sige, tanungin mo ko kung totoo ba ang sinasabi ni Soriano na ang Katoliko galing sa kanluran. Yun ang unang pinlay ko. Na sinabi mo kanina na mali yung aral ni Soriano, tama? Yes, kasi si Soriano ang nagsabi na ang Katoliko daw galing sa kanluran. Mali yun. Sagutin mo. Sumagot na nga ako. Na totoo bang sinabi manina na yung tinuturo ni Soriano mali aral? Yes, mali yun. Talagang mali na ang Katoliko galing sa kanluran. Mali yun. Yes. Anong gamit ni Soriano para makapagturo? Anong gamit ni Soriano para makapagturo? Wala siyang ginamit nang sabihin niya na ang Katoliko galing sa kanluran. Hindi pa sagot. Sabihin mo lang kung naiipit ka. Hindi, bro. Turo ni Soriano, Katoliko galing sa kanluran. Saan ba niya kinuha yan? Alangang sa Biblia. Sige nga, bigyan mo nga ako talata sa Biblia, ang Katoliko galing sa kanluran. Sige bro, mag-i-insist ka eh. Eto, ulitin ko yung pinlay ko na video ha. Nasabi ni Soriano, ang Katoliko daw galing sa kanluran. Eto. Ang iglesia dito sa kanluran. Ang iglesia rito galing sa kanluran. Katoliko galing dito sa kanluran. Yan. Sige. Ang Katoliko daw galing sa kanluran. Saan niya kinuha yan? Nililihis mo na Ay, hindi ako naglilihis. Ikaw yung lumilihis eh. Pinlay ko na nga kanina, hindi ba isa-isahin ko sana eh. Sabi ni Soriano, aral ni Soriano, ang Katoliko daw galing sa kanluran. Tanungin sana kita, totoo ba yon o hindi? Ipit ka na, Brad. Ay nako, ikaw yatang naiipit, hindi ka na sumasagot. Ikaw yatang naiipit, hindi ka na sumasagot eh. Ha? Tama ba ang turo ni Soriano na ang Katoliko galing sa kanluran o mali? Ipit ka na. Ay na, tingnan nyo. Tingnan nyo ang mga baguhan. Yung mga baguhan, nararamdaman ko yung mga baguhan. Kapag baguhan sa sa ang dating daan, ang lalakas ng loob. Pero tapatan, takot yan. Tingnan mo, takot na. Sinabi ko, patutunayan ko, mali ang aral ni Soriano. Gaya nito, sabi ni Soriano, ang Katoliko daw galing sa kanluran. To make it confirm, kung tama ba o mali, dapat i-confirm mo, tama yan. Sabi mo, tama yan. Para makapag-follow up question ako. Saan natin mababasa na ang Katoliko nagsimula sa kanluran? Pag may ebidensya ka may pakita, then tama ang aral ni Soriano. Pag wala, mali ang aral ni Soriano. Kaya pakitaan mo ko ng galing mo, wag yung puro yabang. Ha? Yung yabang mo, hindi uubra sa akin yung yabang mo. Okay?
Pakitaan mo ako. Tama ba ang turo ni Eli Soriano na ang Katoliko galing sa kanluran? Yes or no? Ikaw ang tinatanong ko, kaya sumagot ka. Ay, naku. Kung ako ang tatanungin mo, talagang mali ito. Dahil hindi kailanman nangyari na ang Katoliko nagsimula sa kanluran. Hayaan na natin to. Ano? Takot. Takot. Hindi kayang tindigan na tama ang aral ni Soriano. Oh, mali, mali. Gumamit man ng Biblia, out of context pa rin. Problema talaga yan. Ayaw mo tumanggap ng pagkatalo mo. Ay, ako daw ang natalo. Basahin natin mga comment kung ako ba ang natalo. O, isa-isa ito yung mga comment, ha? O, tingnan natin. Mga nanonood ngayon, 235. Sabihin nyo kung sino ang natalo sa talakayang ito. Ako ba o itong nag-a-alias? Alias to eh. Alam ko hindi to honest tong mga dating daan members sa pangalan nila eh. Ha? Alam ko, alias ito kasi hindi naman Almazora yung pangalan niya nung una siya nakipag-chat sa akin eh. Pero ngayon pinalitan ng Almazora. Sa pangalan pa lang, sa demonyo na. Bakit? Ang demonyo ama ng kasinungalingan. Pangalan nito. Bro, yung pangalan mo Almazora Rashid, yan ba ang pangalan mo sa birth certificate mo? Yes or no? Oh, ayan, hindi na. Bro, itong pangalang Almazora Rashid, ito ba ang pangalan mo sa birth certificate mo? Yes or no? Secret. Oh, see, tingnan ninyo. Pangalan pa lang, dishonest na. Sino ang ama ng kasinungalingan? Ang Diablo. Tamo? Ngayon, sino ba dito? Ang anak ng Diablo. Ako na naglalahad ng aking tunay na pangalan o itong ang dating daan member na ultimo pangalan? Ano pa? Ipinagsisinungaling pa. Oh. Yan. Tingnan ninyo. Oh, sige. Mga nanonood ngayon, i-comment nyo nga kung sino ang lugi sa talakayang ito. Ako ba o itong nag-a-alias nakatago sa alias na Almazora Rashid? Anak ng Diablo. Kaya iboto nyo kung sino nalo sa akin. Ano? Bro, hindi kita maunawaan kasi yung mga pinagsasabi mo para ka ng batang walang bait sa sarili. Wala bang professionalism sa MCGI? Sa nakikita ko, mukha yatang si Daniel Rason lang ang professional sa inyo, ah. Ha? Yung mga membro, walang professionalism to. Ha? Kapoy ka istorya ng tawana, taning bro. Oh, talo si MCGI. Sabi ni Kenneth Joseph Abuyabor. Oy, talo si MCGI. Talo. Ano? Ihirit ka pa. Alam mo, sayang hindi niya pinlay yung ano eh. Yung ay, kunwari pa to. Ano bro? Tamang aral ba ni Soriano na ang Katoliko galing sa kanluran o maling aral yun? Ano? Nawala na. Tumahimik na. Naramdaman siguro. Balikan natin sinabi ni Soriano. Ang iglesia dito sa kanluran, ang iglesia rito galing sa kanluran eh. Katoliko galing dito sa kanluran. Oh, tama. Ang Katoliko daw galing sa kanluran. Oh, tamang aral ba yon? Connection lost na. Oh, tamo. Pinutol ka agad. Dali-dali agad na pinutol. O, ano, sige, paramdam nyo sa akin yung angas ninyo. Sana kung mag-aangas man kayong mga dating daan member kayo, dapat sana, yung ano, yung talagang may bala kayo na ano ba, na pangangatwiran ba, hindi yung, basta MCGI, patutsada talaga matindi dyan. Ha? Hindi ko sinasali yung mga mababait na membro, ha? Yun lang mayayabang. Yung feeling sila lang yung tama. Ha?
Feeling sila lang yung tama. Pinapakialaman yung mga nakikita sa ibang tao pero sarili nilang mali, hindi nila nakikita at ayaw nilang makita. Ayaw nilang makita. Oh, sumagot na siya kanina. Yung ano, yung turo ba sa Biblia na inumin mo, ihi mo? Yung kasi yung turo ng Soriano balikan nga natin yung turo ng Soriano na inumin mo, ihi mo. O, ating balikan nyo na. Saan ba yun? O, ating balikan dito. Ihi. O, ito ano ha? Inumin mo, ihi mo. Ito. Ang sakit mo ay mapagaling ng walang bayad. Drink your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Iti! Ha? Asama na ako cellphone. Where's my cellphone? Ito pala. Ara. Adili ka ne? Dili. Okay, dili. Michael! So, yan, na ano siya doon. So, eto tayo ngayon. Nabilaukan kasi yung Sabado pala ng gabi, tumawag pala yung dating daan member na yun sa punto por punto. At hinahanap daw ako. Hinahanap daw niya ako. Wala akong Sabado Alam nyo naman, sports and evangelization, wala ako nung Sabado. Hinahanap daw niya ako. Ngayong nandoon, tapos sabi ni Brother Junre, tinanggalan niya kasi nagmumura. Nagpapatutsada kaya tinanggal niya. Ngayon, tinawagan ko siya para subukin ang kanyang galing. Anong ginawa? Nagugaling bata. Naku. Okay, basa tayo comment. Congrats bro Jando Alabado. Tumawag ulit. Pagbigyan ulit natin. Tumawag sige. Sagutin. Tuloy tayo? Okay, hindi. Bago tayo mag-proceed sa kaganina, tumae kasi ako Tumae ako. Ay, naku, tingnan mo. Bastos pa rin. MCGI, bastos pa rin. Kaya kayo mga kapuntos na nanonood, huwag kayo mag-MCGI, magiging bastos rin kayo. Tingnan ninyo isang palatandaan ng member na ito na naturuan ng ang dating daan, naging bastos ang bibig. Alam nyo, ugali yan ng mga MCGI. Kaya tama sinasabi sa Biblia na ang dating daan, ating ilabas yung talata, Ating ilabas yung talata, Job 22:15. Ating basahin, Tingnan ninyo mga kapuntos, babasahin ko. Job 22:15. Totoo ito. Nakikita naman sa harapan natin ngayon Tingnan ninyo, nakita ko sa inyo. Ayan, tingnan nyo si screen. Ano sabi dyan? Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilalakaran ng mga masamang tao? Tanyo? Tinan mo ugali. Bastos, no? Bastos talaga. Naku. Bastos talaga dating daan. Tapos yayabangan nyo kami? Alam nyo ba sa Biblia, merong nagdasal sa templo, yung maniningil ng buwis at saka yung pariseo. Yung maniningil ng buwis, nakafocus lang sa kanyang kasalanan, humihingi siya ng tawad. Pero yung pariseo, pansin sa mali ng iba. Kaninong dasal ang dininig ng Diyos?
sa Pariseo ba na na puna ng puna sa mali ng iba, o yung maniningil ng buwis na nakapokus sa kanyang kasalanan? Bakit? Ang nagmamataas ibababa, ang nagpapakababa itataas. Itong MCGI dito na tumatawag sa atin ngayon lang, pinapakita niya kung ano ang katuruang nakuha niya sa kakapakinig kay Eliseo Soriano. Pinakita niya yung ugali ng ang dating daan sa ating harapan ngayon, kung saan talagang bastos talaga. Sa lahat ng mga ang dating daan members na nanonood sa amin ngayon, ganyan nyo ba tinuturuan ang inyong membro? Ganyan? Nakakahiya kayo. MCGI cares, pakitang tao. Yun na nyo ang mga membro ninyo. Walang good morals. Naku. Walang good morals, tapos yayabangan ako. Huwag nyo akong pagyayabangan. Wala kayong maibubuga sa akin, Yayabangan nyo ako? Sa tingin nyo ba, obra yan? Yung mga teknik na ganyan? Uobra yung mga ganyan teknik? Ako pa. Kawawa naman. Akala ko ba maangas yun? Mahangin lang pala. Saan kaya nakuha Benedito Minamino Esma? Saan kaya nakuha ni Soriano ang turo na ang Katolik galing sa kanluran? Baka sa kangkungan niya kinuha. Sabi ni Clark Gayes, wag mo lahat bro. Kaya nga sinabi ko, hindi ba, hindi ko dinadamay dito yung mga mababait na membro. Kasi may mga membro talaga mababait. Kabilang na doon yung best friend ko. Okay? Hindi ko dinadawit lahat. Ang tinutukoy ko lang, yung mga newly convert na feeling nila, ang gagaling nila. Ang gagaling nila. Pero saan sila magaling? Magaling sa kabastusan. Hoy, Daniel Rason, hindi mo naturuan ng tamang pag-uugali yan. Tingnan ninyo Sino ang ama ng kasinungalingan? Diablo. Pangalan pa lang, alias na. Tanungin ko siya, tunay mo ba itong pangalan? Sagot niya, secret. Wala talagang may bubuga. Almazora, sana next time, bago ka, pag tumawag ka sa akin, ipakita mo naman sa akin na professional ka. Huwag mong iparamdam sa akin na tambay ka. Kasi pag pinaramdam mo sa akin na tambay ka, mas lalong nakikita ang lamang ko sa iyo. Ano? Yan na. Para hindi naman makita na lamang ako sa iyo, huwag mong ipakita ang ugaling kanto boy. Ano nyo matatalo ang punto por punto? Kung ganyan kayo umasta. Naku. Basa tayo comment. Sabi dito ni teka, sana ba yun? Simulan sa una. Sabi dito ni Winson Apsay, CFD, mga palahubog. Palahubog, hindi ko pa naranasan yun Hindi ko pa naranasan yung mahubog
Paano magiging palahubog? Hindi ko pa naranasan yung mahubog. Ay nako, wala na ba kayong ibang ano diyan argumento talaga na na makikita talaga na magagaling kayo? Kasi nakikita ko sa inyo kasi puro na lang patutsada. Yung mga patutsada, mga bakla ang gumagawa nun eh. Okay, nagmana lang sa founder nila yan, Bro Jando, sabi ni Freddy Mendoza Cabardo. Sabi ni ni Merlin Torreon, mabagyong walang hangin. Oh, damo? Okay, Denver Tadlas, maumanis siya ang gikulata sa katuruan ni Pastor Bacalares. Ano? Anong turo ni Bacalares? Tinanong ko si Bacalares. Ate i-play yung yung video na yun na tinanong ko si Bacalares. Ayon sa librong binasa mo, sino ang founder? O, ayan ha. Tinanong ko si Bacalares, saan ba yun? Labas ko yung video ha, tinan ninyo. Ito yung sasabihin gikulata sa turo, kawawa naman. Ito, labas ko, ito, pakita ko sa inyo, okay? Yan, tinan ninyo ha. O, ito, tingnan ninyo. Ay, labas ko muna yung yung ating VLC player, ayan. So, VLC play, ito sa cut, ayan. Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito, tingnan ninyo. Ga-agree niya na. Next question, Brother Jando. Anong lisod? Kinsa may founder aning Apostolic Church na gisgutan sa imong gibasa? Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo kung paano sumagot ang kanilang pastor. Ipapakilala ko sa inyo kung paano sumagot ang kanilang pastor. Ang tinatanong ko yung aklat nilang Seventh-day Adventist Believe, page 167. Oh. Tinan niyo ha, paano sumagot ang kanilang pastor ha. Mismo ang inyong mga libro, ga-agree niya na. Next question, Brother Jando. Anong lisod? Sabi niya kanang lisod. Yung mahirap na tanong. Nahirapan na nga siya rito, tingnan mo. Kinsa may founder aning Apostolic Church na gisgutan sa imong gibasa? Ayan ha. Ang tanong ko sa kanya, sino ang founder nitong Apostolic Church na iyong binasa? Bakit binasa? Kasi meron akong pinabasa sa kanya. SDA Fundamental Belief, page 167. Na ang Apostolic Church, meron siyang founder, Jesus Christ. Tapos tinanong ko siya, sino ang founder nitong Apostolic Church? Ating ilabas yung kanilang libro para makita ninyo yung kanilang libro, no? Ito. Ano sinasabi ng kanilang libro? Nasasabi, binugbog daw ni Bacalares Hikulata. Yung Hikulata, pastor nyo yan, hindi marunong sumagot. O, labas natin yung kanilang libro. Na lahat ng SDA umiiwas. SDA Bisaya umiiwas, SDA Tagalog tinatanggap naman. Ano ba naman yan? Tapos SDA Bisaya umiiwas. Ito, labas natin ha. Ano sinasabi ng kanilang aklat? Yan. Ito, pakita ko sa inyo. Fundamental Belief of the Seventh-day Adventist Church, page 167. Ito. Yan. Sabi ganito. Tumatawag ulit. Teka, pagbigyan ulit natin, tumatawag eh. Pagbigyan ulit natin. Okay, so tumatawag ngayon itong ang dating daan member na bastos ang bunganga, no? Hindi naturuan ng tamang asal ni Daniel Rason. Tumatawag uli. Pakinggan natin kung bastos uli yung bibig nito. Pag bastos uli, ibig sabihin sa demonyo na talaga ito. Kasi ang mga alagad ng Diyos di naman bastos magsalita eh. Sige. Sige nga. Alias Rashid. Ano yon? Alias yan, totoo. Ko yan eh. Ha? Totoong pangalan mo? Itong Almazora Rashid, Muslim ka ba? Ewan ko sa'yo. Ano? Sana sa pagkakataong ito, wag mo naman ipakita sa lahat ng nanonood sa programa ko
Nakabastusan lang ang natutunan mo sa ang dating daan. Okay? Matuto ka naman ng tamang ugali. Sinasabi nyo kayo alagad ng Diyos, ang bibig nyo. Hindi naman bibig ng mga apostol. Ano? Meron ka pang ibang issue gustong talakayin? Hindi, yung tinatanong ko nga sa'yo, ayaw mo sagutin eh. O nakikiusap na ako na sagutin mo sana. O ayusin ko na pananalita ko, malumanay na. Kala ko ba tatanong. Oh, shout out kay John Fernan Mago, Jody Salvador. Ay? Akala ko pa naman na na makikipagsubukan na. Hindi kami nakikipagsubukan, bro eh. Mukha yatang trip na lang yan sa'yo. Trip na lang yata, ano? Ayaw mo kasi sagutin eh, shout out. Yun na nga. Trip talaga, trip. So, yan sinasabi ko sa inyo. Ang dating daan member, wala talagang matino. No? Yung mga yung mga mayayabang, maaangas. Tingnan ninyo, Daniel Rason, hindi mo ba naturuan ng tamang ugali ang batang ito? Baka ikaw yung maging reason na maimpyerno ito. Kasi, hindi naman ugali ng alagad ng Diyos yung bastos magsalita. Sana matuto ito ng tamang aral mo. Kaya tang Katoliko lang yat. Buti pa ako sa Katoliko. Kahit na ganito ako sa Katoliko, hindi ko kailanman binastos yung mga nakakausap ko. Hindi ko, simula pa, hindi ko kailanman binastos ang mga nakakausap ko. Eto, bastos talaga to eh. Proceed. Proceed tayo doon sa topic kaganina, no? Oh, sige. Rinig ba, rinig? Oh, sige, proceed tayo. Kanina pinlay ko, tinuro ni Soriano ang Katoliko galing sa kanluran. O, patunayan mo sa akin na tamang aral yan. Alis tayo doon sa kanluran. Ay, di, yun ang sabi ko, pag-usapan natin mga maling aral ni Soriano. Kaya dito tayo mag-focus sa mga maling aral. Huwag mo kong dalhin sa ibang aral na hindi ko naman tinatalakay. Ang tinatalakay ngayon, maling aral ni Soriano. Kaya dahil pumayag ka naman na pag-usapan natin, huwag kang lumihis. I-confirm mo sa amin kung tamang aral ba ni Soriano na ang Katoliko galing sa kanluran o maling aral ba yun? Sige. Shout out kay Ay nako. Wala nang ibang ginawang mabuti ito. Tingnan ninyo. So bro, kung hindi ka bro, honest bro, hindi ko natatanggapin. Hindi ka maririnig bro. Mag-ingat ka diyan hangga't gusto mo, hindi ka maririnig. Okay? Hangga't hindi mo tinatanggal ang kabastusan ng ugali ng MCGI sa'yo, hindi ka maririnig sa live ko. Doon lang tayo eh. Amanos lang, hindi ba? Kung gusto mong marinig ka, magpakita ka ng tamang galang. Gusto mong marinig ka? Bakita mo sa akin na kahit papaano tinuruan kayo ng tamang asal. Pero hanggat hindi mo ipinapakita yan, hindi ka maririnig. Pinatay na naman. Tamo? Ating balikan yung yung aral ng Sabadista. Ano sabi sa kanilang turo? Tingnan niyo ha. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. The Apostolic Church became an independent. Ayun, tumawag ulit. Sige. Natin ulit kung lalaban na ba talaga ito. Ano? Hello. Rinig ba, rinig? Ano bro? Sade.
Mic check, mic check. Oh, proceed tayo dun sa kaganina, no? Yung dun sa tinanong ko sa'yo kaganina, na, yung, di ba kaganina, yung tinanong ko sa'yo kung mali ba yung aral ni Bradelli. Sinabi mo, oo. Tas nung kasunod na tanong ko, nung sinabi mo na mali yung aral ni Bradelli, ano ang gamit niya sa pangangaral? Ayun ang hindi mo masagot. Sinagot ko na yan kanina. Hindi siya gumamit ng Biblia nang sabihin niya na ang tao uminom ng ihi. Kinonfirm mo pa nga na na unbiblical yun eh. Tapos yung sinabi pa niya na ang Katoliko galing kanluran, wala rin siyang binasa sa Bible noon. Oh. Ano, saan ko kukunin? Sa history, wala naman sa history na ganun. Na na uubig. Okay. So, pinainom ko muna si Divine ng tubig kasi humihingi ng tubig, no? Sabi niya, saan daw kinuha? Eh kahit sa wala akong nakita kasing talata sa Biblia, bro, na ang Katoliko galing sa kanluran. Wala rin ako nakita sa Biblia na uminom ka ng ihi mo. Ewan ko kung saan niya kinuha yun. Oh. Ano? Oh, tumahimik na naman uli. Okay, talagang sinasadya ko na patayin yung kanyang microphone kasi kapag siya iniwanan ko nakabukas ang mic, sabi ni Brother John Ray, bastos talaga magsalita. Kaya yun Oh. So, balikan natin yung isa na naman. Sabi ganito. Which was stated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Ayon sa kanilang aklat, ang Apostolic Church may founder. At ang founder ng Apostolic Church, ayon sa kanilang aklat, si Jesus Christ. Ngayon, tinanong ko si Bacalares, pakinggan ninyo ayon sa binasa mo, balikan natin. Next question, Brother Jando. Anong lisod? Kinsa may founder aning Apostolic Church nga gisgutan sa imong gibasa? Ayan Sino ang founder ng Apostolic Church ayon dito sa iyong binasa? Pakinggan nyo kung paano sumagot si Bacalares. Okay. Walay word ng founder sa gitawag na to Biblia sa New Testament. Lipat ng New Testament. Lumipat sa New Testament. Bakit? Tinanong ko ba ang New Testament? Naku. Huwag niyo ako pakitaan na sabihin niyo na ako yung binugbog. Dahil yung pastor niyo din lang marunong sumagot, hindi marunong manuntok. Paano ko mabubugbog sa hindi marunong manuntok? O ba tumatawag ulit? Ano yan? Bantayan mo lang yung live. Pinuputol niya kasi connection mo. Eto, sabi niya, pinuputol ko raw yung kanyang connection. Magtataka ka pa kung ba't ko pinuputol ang connection mo? Nang babastos ka? Huwag ka nang magtaka kung bakit pinuputol ko ang linya mo kasi sinasadya mo kasi na mambastos. Ang pangit naman, Kaya, talagang sinasadya ko yan, bro. Para hindi marinig ang kabastusan ng MCGI mula sa bibig mo. Masisisi ba niya ako? Masisisi ba niya ako kung ba't ko pinapatay yung linya niya?
Yan, so pinapatay ko yung kanyang linya kasi nakikita naman ninyo na talagang sinasadya talaga na mambastos. Sinasadya talaga ng ang dating daan member na ito ang mambastos. Palibasa kasi walang ibang natutunan sa relihiyon na yan kundi ang mambastos. Bakit? Ang kanila kasing puno na si Eliseo Soriano, kahit na masamang salita sinasabi. Kaya yung mga membro ganun din. Kaya tingnan ninyo ang nangyari sa kanya. Dahil hindi umuubra, pinaghandaan niya ang teknik, ayun, pinatay. Pinatay niya. Hindi umubra ang kanya pinaghandaan teknik eh. Yan ba, mga dating daan kayo? Kung gusto nyo makipagsubukan sa amin, gawin nyo yan sa tapang ng loob. Ha? Tapang ng loob, kasabay ang wastong paraan. Hindi yung yabang lang ang nangunguna. Pag pinatulan mo, ilang minuto lang pala. 4 na oras. 4 na oras? Ilang minuto pa nga lang ito, hindi na umubra eh. Tignan nyo, napakasimple ng aking tanong. Naiintindihan mo pala kung ano ang sakramento. Ano ang sakramento? Sabi niya, sakramento, walang bayad. Tignan mo hindi mo ba alam na official na turo ng Katoliko na ang mambenta ng mga sagradong bagay ay sacrilege? Alam mo yun o hindi? Sabi niya, hindi ko alam. Next time, bago kayo magpaniwala sa mga turo ni Sorianong palpak, magtanong muna kayo sa amin, no? Mga Katoliko, bago kayo lumipat kay Sorianong palpak, ha? Kay Eli Soriano na palpak. Bago kayo lumipat kay Eli Soriano na palpak, magtanong muna kayo rito. Para tinan ninyo, dating Katoliko na naloko. Sabi, binibenta daw yung yung sakramento. Sacrilege sa amin yun, mga lelang kayo. No? Sacrament sa amin yun, sacrilege sa amin kapag binenta ang isang bagay na sagrado, sacrilege, sacrilege, mortal sin. Tapos sasabihin nyo, nagbibenta kami ng ay, ano ba naman yan? Pinabagita nyo lang na kayo'y walang alam sa amin. Tira kayo ng tira, wala kayong alam. Tinan nyo natin pag tinira ko, alam ko ang reason ko. Ha? Pag ang dating daan tinira ko, alam ko ang reason ko. At walang ni isang mang dating daan na may lakas ng loob harapin ang mga tira ko. Sino ang malakas ng loob yan na harapin ang tira ko? Sino? Tawagan nyo sino pinamagaling sa inyo. Ang pag-usapan, kahit sino ang dating daan, ang pag-usapan natin ang mga maling turo ni Eliseo Soriano. Kasi pag kayo nakipagtalakayan, laging turo ng iba ang gusto nyo talakayin eh. Ha? Laging turo ng iba ang gusto nyo talakayin eh. Ang gusto ko ngayon, eto. Kahit sinong dating daan ang haharap sa akin, kahit si Josel Mariali, basta, kahit si Josel pa yan, o kahit si, si Mel Magdaraog pa yan, sino ba pinakamagaling niyo makipagdebate? Ang pag-uusapan, ang maling turo ni Eli Soriano. Yan ha? Mga maling turo ni Eli Soriano. Yan ang topic. Kung sino man ang pinakamagaling na debater ng ang dating daan, iharap nyo sa akin yan. Ang topic, mga maling turo ni Soriano. Ako ang maglalabas ng maling turo niya, patunayan nyo tama ang turo niya. Okay? Patunayan nyo na tama ang turo niya. Ako ang maglalabas ng maling turo niya, patunayan nyo na tama ang turo niya. Contextually, biblically. Okay? Baka mayroong malakas ang loob na dating daan dyan, harapin nyo ko.
Okay ha? Niimbitahan ko kayo. Kasi, mga membro nyo, walang ibang ginawa kundi ang maging pasaway. Magkalat ng lagi, magkalat ng kabulastugan, nagpapakita ng kanilang kabastusan, daladala ang imahe ng MCGI, ang dalang ugali, kabastusan. Okay? Ilabas nyo sa akin yung pinakamagaling ninyo. Magaling talaga, magaling ninyo. Yun ang iharap nyo sa akin. Yun ang gusto kong makalaban. Baka sakali yung kanilang highest na debater may magandang ugali. Mahirap kasi baka pati yung highest debater nila bastos rin. Sino iharap nyo? Napansin ko lang sa buong larangan ng ang dating daan, never ko nakakita na nakipagtalakayan sila ang topic maling turo ng ang dating daan. Never pa ako nakakita eh. Kadalasan pag sila nakipagtalakayan, ang tinatalakay nila aral ng iba. Ang tinatalakay nila aral ng iba, aral ng kanilang makakatunggali. Hindi pa ako nakakita ang dating daan nakipagtalakayan maling aral ni Eli Soriano ang topic. At ang dating daan ang magtitindig na tama ang turo niya. Wala pa akong nakatalakayan. Baka meron dyan na malakas ang loob. Talakayin natin. Ako ang mapipresenta ng topic. At ang ilalabas kong topic, mga maling turo ni Eli Soriano. Isa-isahin natin. Tingnan natin kung kaya nyo bang tindigan, sasabihin ninyo, tama ang turo ni Brother Eli dyan. Katunayan, ganito ang reason. Hindi yung tanong na, bakit? Mali ba ang sinasabi ng talata? Hindi ganon. Misleading yan. Misleading yan. Kasi ang pag-uusapan kung paano niya ini-interpret ang talata. Hindi issue kung tama ba sinasabi ng talata o mali. Ang issue dito kung tama ba ang interpretation ni Eli Soriano sa sinasabi ng talata. Yun ang ating pag-aaralan. Kung may malakas ang loob na dating daan dyan, harapin nyo kami. Punto por punto. Labanan nyo ako at tayo magsubukan straight to the point. Hindi mo ko papayag. Gagamitin mo ang live ko para lang magpatutsada. Ek. Nako, ewan ko na lang sa'yo. Doon naman sa kay Bacalares. Sabi niya, walang salitang founder sa New Testament. Ang tanong ko, sa aklat nila mismo, fundamental belief yun ng SDA. Kung ayaw nyo nang maniwala sa fundamental belief ng SDA, magsilayas kayo dyan. Hindi kayo naniniwala? Hindi kayo naniniwala, magsilayas kayo dyan. Wala kayo naniniwala sa fundamental belief ng SDA eh. Yan, mga nila. So, move tayo ngayon si Edra Basto Nuevo. Ganyan amo nila, mahilig magmura at magsigaw. Lidran, ipakita unta ang nawong. Anang ulipo ni Soriano, ayaw magpakita ng muka. Pero gusto nyo makita ang kanyang muka, ipapakita ko. Gusto nyo makita? Gusto nyo makita mukha niya? Teka, napin ko lang ha. Gusto nyo makita mukha niya? Ng batang ito? Pakita ko sa inyo. Napin ko lang doon sa mga previous records ko. Para makita nyo ang mukha ng batang ito. Try ko lang ha. Kailan siya tumawag sa akin? Kahapon ba yun? Anong petsa kahapon? 30? Try ko lang ha.
Double check ko lang sa mga records ko ha. Yung pagtawag niya kahapon. Wait lang. Anuhin ko muna. Klaruhin ko lang. Okay. Napin ko lang ha yung mukha niya kasi naglabas ng mukha yung kahapon eh. Kasi sabi niya sa akin, mabukas ako ng camera. Sabi ko naman sa kanya, sige, mabubukas ako ng Ito ha, pakita ko sa inyo yung mukha niya. Ito. Tingnan ninyo. Anong mukha ng batang ito? Ayan nyo ha. Ito yung mukha niya. Tingnan ninyo ha. Play ko. Sige daw. Silipin natin ha. Tatanong ba, ano ba to? Lakas pa talaga loob nito. Well, hindi siya nagbukas. Ba't patay ang ilaw? Ayan. Okay, then nagbukas ka na ng mukha. Nagbukas ka na, eto na. Ako naman. Ayun, confirm mo na ako yung kausap mo. Okay ka na? Confirm mo na ako yung kausap mo. At hindi na kita marinig. Ayan. Ayun, confirm mo na ako yung kausap mo. Okay ka na? Confirm mo na ako yung kausap mo. Yan. Yan yung mukha niya. Nakikita niyo na yung mukha niya? Yan yung mukha niya. So, sa mga ang dating daan na nanonood ngayon na nakakakilala sa batang ito, bakit hindi nyo naturuan ng tamang asal ito? Hindi nyo naturuan ng tamang asal ang batang ito. Yan ha. Baka may nanonood na dating daan dyan. Ba't nyo tinuruan ng tamang asal ito? Tatawag sa programa ng ibang relihiyon tapos mambabastos. Okay sana kung tumawag, nagpakita naman ng kahit konting galang, kahit konti lang naman, okay lang naman yun eh. Pero yun talagang sasadyain na mambastos. Tapos magpapakilala sa na MCGI. MCGI ba talaga ito? So yun ha. Yun ang mukha ng batang yun. Siya ba talaga ay MCGI ba talaga yun? Ba't ganun ang ugali? Total, sabi naman alam niyo sinabi ni Willie Santiago patungkol sa mga ganyan? Paano ko sa inyo anong sinabi ni Willie Santiago Eto. Video reference tayo, tapos Willie Santiago. Ayan. Pakinggan niyo anong sabi ni Willie Santiago patungkol sa mga ganito. Eto. Yan kasi ang dating daan. Sabi sa Biblia, yan po yung daan na nilalakaran ng masasamang tao. Kaya pag-aralan nyo po pamumuhay po ng mga lumalakad sa ang dating daan o mga pamilyang wasak, mga pamilyang pinag-aaway-away ng kanilang leader. Ayan, walang pagpapahalaga po sa pamilya. Yung anak, lapastangan sa kanyang tatay. Mga panahong ako po'y bago pa lang na napasama dyan. Yung si Bitoy, yon. Kung lapastanganin po yung kanyang tatay, kung tawagin ni Posporo. Tamo? Na may galang. May mabuti bang aral na tutunan? Wala. Kunwari nagkikipagdebate. May tamang asal ba? Wala. Sabi ni Father Darwin kahapon, kahit magaling ka sa debate, kung sa ugali mo diferensyado naman, baliwala lahat yun, basura lahat yun. Yun ang sabi ni Father Darwin. Kaya
Tingnan ninyo, kung pagalitan nila yung tao, talagang pinapahiya sa kanilang sa kanilang programa. Talagang pinapahiya sa kanilang programa. Yung pag ang tao kanila pinagalitan, talagang pinapahiya. Oh. So, yun ha. Nako, ewan ko na lang. Ewan ko na lang sa mga taong ito. Okay, dito naman tayo ngayon. Babasa pa din mga comment dahil hanggang 6:38 lang ako dahil mag-prepare pa ako sa live ng punto por punto plus mag-module pa kami ni Michael, no? Sabi ni Babit, Lampang Peligro, Lipong Mandi IMCGI, kaklaro anang live. Na. So, Lidra, ipakita unta ang nawong anang ulipo ni Soriano. Ayun na paglabas ng mukha. Ayun, mabuti na lang na i-record ko yung mukha niya. Okay, Nords Diamal, napaka-childish ng ADD. Kumbaga, kung wala ng arguments, mag-iinis na lang. Akala nila yung pangiinis ang sources of truth. Okay. Lot Elias, alam ba ninyo kung saan kinuha ni Soriano na sa kanluran galing ang Katoliko? Sa nainom niyang ihi niya. Sabi ni Benito Minamino Esma Dormiendo, drink your own juice but drink moderately. Sabi naman ni sabi naman dito ni Judita Montañez, anong masasabi niyo mga MCGI members, hindi kayo nahihiya sa kasama niyo? Lidran, ipakita unta ang nawongan ng ulipo ni Soriano. Yun na. So, sabi ni Vincent Apsay, ang doktrina sa RCC wala sa Biblia kay tradisyon lang kuno. Meaning wala ginatudlo sa RCC ang aral nga gihatag ni Hesus sa mga apostoles kay tradisyon ni sa pagano ang giwali. Basahin nga natin ang Biblia kung wala bang turo ang mga apostol na tradisyon. King James Version, 1 Thessalonians chapter 2 verse 15. Basahin natin. Anong nakalagay dito? 2 Thessalonians pala 2:15. Anong nakalagay dito? Tingnan niyo. At pakita ko ha, tingnan niyo ha. Ba't kasi walang alam sa Bible to Ito. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Di natuturo pala ng tradisyon ng mga apostol. Ay, Winshon Apsay, hindi mo ba alam yan, dong? Hindi mo lang napag-aralan, dagdagan ko pa ha. Ikalawang Thessalonica 3:6, anong sabi? Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Nangangaral ba ng tradisyon ng mga apostol? Nangangaral. Yung tradisyon ba na yun, nakasulat ba sa Bible? Hindi. Walang alam, palibhasa kasi hindi naturuan ng tama. Kawawa naman. Ano tayo na? Sabi ni Rowena Malayan, bro, ang kulit po talaga yung kausap mo. Sarado po ang pag-iisip. Alam nyo, mga sulpot kayo, pag kayo nakipagsubukan sa akin, huwag nyo idaan sa asaran. Alam nyo kung bakit? Mas nakikita ang ang pagiging mababa. Mas nakikita ang inyong pagiging mababa pag kayo nakipag-asaran sa akin. Sa madaling salita, hindi nyo kayang labanan ng mga argumento ko, kaya inaasar nyo na lang ako. At sa tingin nyo ba uubra yan? Sa tingin nyo ba uubra yan? Hindi uubra yan.
Bakit? Sabadista pa lang ako, tinuruan na ako paano mag-handle sa mga emotional attack. Bakit? Sa SDA, tinuturuan sila kung paano mag-handle ng emotional attack. Kasi, ang technique nila, emotional attack. Para kung sakaling baliktarin sila, meron silang pangontra. Ano yun? What's that? Ha? Okay, so ayun, sabi ni Delia Lincoln, good evening mga kapanalig. Sige bro Jandok, kuniti ng MCGI. Kulitan ko lang ang MCGI. Ayun, so yan po ang ating ngayon. Talakayan ngayong hapon na ito. Inaangasan ako eh. Siguro yung technique na tinuro sa kanya hindi na umubra. Hindi na umubra. Bakit? Hindi na umubra? Ay, ginagamit niya sa akin kasi hindi na umuubra. Ayan ha. So, kawawa naman. Pag kayo pumasok sa programa ko, ipakita nyo yung galing nyo. Yung galing sa tamang paraan ha. Hindi yung galing na galing-galingan. Hindi obra yan. Okay, mahaba-haba na rin yung na-record ko. Ilan na kaya? 1 hour and 22 minutes. So hanggang dito na lamang po ako dahil may gagawin pa ako preparation sa punto por punto. Plus, module pa kami ni Michael. Hey Michael, I told you do not lie down when you are using cellphone. Okay. So, hanggang dito na lamang po ako sa inyo guys. Paalam na po. Sabi ni Jameson Samar, Bro Jando, hindi po taga sa amin yan. Bastos, tik-tik. Dito taga sa kanila daw. No? Sabi naman ni Julie Basco Junior Cañete, bye-bye. And God bless bro. Oh, yan ha. So, sana sa mga MCGI na gusto kong pakitaan ng kanilang galing, gawin nyo sa tamang paraan. Hindi ba nasa Ebanghelyo ni Kristo mismo, huwag nyong gawin sa iyong kapwa ang ayaw nyong gawin sa inyo. Siguro kaya nang babastos yung MCGI member na yon kasi gusto rin niyang bastusin siya. Ha? Huwag niyong ipagyayabang sa akin na MCGI kayo kung ganyan naman ang ugali niyo. Tandaan ninyo, hindi na ito panahon ni Eli Soriano na puro patutsada. Panahon na ngayon ni Daniel Rason. Kaya sana, kung anumang ugali meron si Daniel Rason, sana ipakita nyo naman sa amin yon. Ha? Kung anong ugali meron si Daniel Rason, ipakita nyo sa amin yon. Wala na si Soriano, mag-move on na kayo. Okay, so paalam na po sa inyo. Time to say goodbye na. Bye-bye!